Hi kids! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. And on behalf po ng pamunuan ng JOB, ang ating senior pastor na si Pastor Joel Moniz, ang ating leader pastor sa Sunday School na si Pastor Glenn Rock Angeles, and our leader sa Children's Sunday School na si Teacher Myra. Ako po si Teacher Giselle, and I welcome you po sa ating JOB Children's Sunday School online. And to all our parents out there, thank you so much po sa patuloy na suporta na binibigay po ninyo sa ating Sunday School. Okay kids, bago ang ating praise and worship and lesson, mag-pray muna tayo. Father God, muli po ay nagpapasalamat kami sa isang magandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Lord sa lahat ng mga blessings na binibigay mo sa bawat isa at sa aming kani-kanyang pamilya. Salamat po sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, Panginoon, na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa amin. Panginoon, sa araw na ito, ay hinihingi namin ang inyong banal na presensya na siyang manahan sa aming Panginoon, ang patuloy na kumilos, ang magbigay ng kakayahan at wisdom sa lahat ng aming mga teachers, Lord, na sa ganon ay may hayag na maayos ang iyong mga banal na salita. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang maitanim ng malalim sa aming Panginoon ang bawat butil ng inyong mga salita at aming dadalhin ito, Panginoon, sa aming paglaki. Salamat, Panginoon Diyos. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, kids, are you ready for our praise and worship? Okay, pangungunahan tayo ni Teacher Tommy. There's nothing I can do, and yet here I stand to offer all I am and give myself completely all to you. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little I have given up to you. Lord, break down my will, make my desires roll. I long to give my everything to you. Take my life, my living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Holy and acceptable to you.
acceptable to you. Ayan. Thank you, Teacher Tomig. Ang sarap magpuri kay Lord, di ba? Amen? Okay, bago ang ating lesson for today, i-review muna natin ang lahat-lahat ng mga lessons natin for the whole April. Ayan, noong first Sunday of April, second, third, kasi ngayon ang fourth. Okay? So, let us have the review. Noong una, yung una Sunday natin, ang lesson natin was, I wanna be like Jesus, a humble servant. O sige, sabayan nyo ako sa ating memory verse that day. Mula sa Ephesians chapter 5, verse 1. Already? Go! You are God's children whom He loves. So try to be like God. Ayan, nakasabay ba kayo? Very good. O sige, yung pangalawa nating lesson ay I wanna be just like Jesus, depending on God. And our memory verse was Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. You are God's children whom He loves. So try to be like God. Live a life of love. Love other people just as Christ loved us. Okay. And then, yung last Sunday natin, I wanna be just like Jesus, showing God's love. Yung memory verse natin, Ephesians 5, 1 to 2 ulit. Pero may dagdag. You are God's children whom He loves. So try to be like God. Live a life of love. Love other people just as Christ loved us. Christ gave Himself for us. Ayan. Memorize na memorize nyo, di ba? Very good. Okay. Para sa ating word for today, alam ko, ready na kayo with your Bible and notebook. Narito si Teacher Kiz. Teacher Kiz. Hi kids and parents who are watching our live streaming for today. Welcome po kayo sa ating Sunday School live streaming. Ako nga pala ulit si Teacher Kids at ang topic natin for today is a living sacrifice. I wanna be more like Jesus na makikita natin at mapag-aaralan natin sa Romans chapter 12 verses 1 to 21. But before that, nais muna natin mag-pray at i-ask natin yung guidance ni Lord para mas maintindihan natin yung word. So let us all pray, let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Father, Lord God, thank you for this day that you have given us, Lord God. We are asking for your guidance, Lord God, and your Holy Spirit to be with us today, Lord God. Lord, kayo po ang patuloy na mag-lead sa aming mga gagawin, sa aming everyday life, Lord God. Lord, kayo po ang magbigay sa amin ng knowledge and wisdom, Lord God, patuloy. Kayo po ang tumulong sa amin. Kayo po ang mag-open ng aming spiritual eyes, spiritual ears. I-prepare niyo po ang aming heart, Lord God, para sa matututunan namin ngayong araw na to. Maraming salamat po. We give you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, kids! Excited na ba kayong malaman kung anong sekreto para maging kamukha natin at mas makawangis pa si Jesus? Kung ganon, makinig kayo sa aking babasahin, ang Romans chapter 12 verses 1 to 21. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment,
in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance to your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. Serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, "It is mine to avenge, I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 12 verses 1 to 21. Dahil dyan, natutunan natin kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin at hindi dapat gawin upang mas maging kamukha natin si Kristo. We must completely understand what Romans chapter 12 verses 1 to 21 means. Nakasaad lang dito na kailangan natin maging living sacrifice. We must also know that Jesus is a living sacrifice to us. He died on the cross to pay for our sins and to redeem us from death. Kaya, tayo din bilang anak niya, kailangan natin i-offer ang ating body as a living sacrifice. We must also know that giving our bodies as an offering, a living sacrifice to Jesus, that means we have to quit yung mga bagay na ginagawa natin na makamundo. Lahat ng bagay na hindi nagbibigay glory sa pangalan ni Jesus. Kay Jesus, lahat ng bagay na hindi holy, kailangan natin i-cut, kailangan natin i-stop, kailangan natin talikuran lahat ng mga ganyang bagay. Kundi, kailangan natin gawin ang nasasaad sa Romans chapter 12. Example na lang dito ay yung mga bagay na maging hospitable tayo, magmahal tayo sa ating kapwa, at pati na rin sa ating mga enemies. Kailangan daw natin bigyan ng makakain yung mga enemies natin kahit na ginawan pa tayo ng mali. At kapag ginawa ka ng mali, hindi mo dapat gagantihan ito ng mali. Lahat ng mga bagay kasi, si Lord ang may handle niyan. Kaya, kung mani gumawa sa'yo ng kasalanan, ipag-pray mo sila lalo. Ipagpaubaya mo sa Diyos. Ang pagiging living sacrifice, hindi yan madali. Kaya kailangan natin humingi ng tulong kay Jesus at gabayan niya tayo
sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Ang memory verse natin for today is Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Sabi sa verse na ito, "You are God's children whom He loves, so try to be like God. Live a life of love, love other people just as Christ loved us. Christ gave Himself for us. He was the sweet-smelling offering and sacrifice to God." Ulitin natin. Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. "You are God's children whom He loves, so try to be like God. Live a life of love. Love other people just as Christ loved us. Christ gave Himself for us. He was a sweet-smelling offering and sacrifice to God." Ayan, dapat memorize natin ang Ephesians chapter 5 verse 12. Ayan mga bata, dito na nagtatapos yung ating lesson. Sana may natutunan kayo. At nawa ay tulungan tayo ni Lord na maging living sacrifice. Sana lagi nating tatandaan yung mga bagay na dapat nating gawin na nakasaad at nasabi sa Romans chapter 12 verses 1 to 21. Lagi nating iiwasan ang mga bagay na hindi nakapagbibigay ng glory at honor kay Jesus. Sana natutunan at maisapuso at maisabuhay niyo ang ating naging lesson for today. Lagi nating i-desire ang maging more like Jesus. Mag-pray tayo. Father, thank you po sa araw na to na nakapakinig po kami ng panibagong salita. Lord, maraming salamat po sa magandang word, Lord God, na paalalahanan po kami sa inyong salita, Lord God, sa aming mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Thank you, Lord, for reminding us sa mga bagay, Lord God, na hindi nakakapagbigay ng glory sa pangalan mo at sa mga bagay na magbibigay ng glory sa iyo, Lord God. Tulungan mo po kami na maisapuso at maisabuhay namin ang mga ito. Lord God, kakitaan po nawa kami ng ugaling katulad ng kay Kristo, Lord God. Kayo po ang tumulong sa amin, kayo po ang magprotekta at patuloy na mag-bless, magbigay ng aming mga pangangailangan, at kayo po ang magbigay sa amin patuloy ng knowledge and wisdom na kailangan po namin sa araw-araw. Continually guide us, protect us, Lord God, cover us with your most precious blood. Let the seed grow in our hearts and may it retain sa aming buhay hanggang Lord God. Kayo po ang mapurihan, Lord God. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Yun lang, kids. Bye! Thank you, Teacher Kiss, sa message ni Lord for today. Oh, kids, always remember that we should be like Jesus, a living sacrifice. He offered Himself like a sacrificial lamb, parang yung tupa na inaalay. Bakit? Para hindi tayo mapahamak. Inalay niya yung sarili niya, no? Para sa ating lahat. Masakit yun. Pero, dahil yun ang kagustuhan ni Father God, sumunod siya. Hindi ang sarili niya ang ipinilit niya sundin, kundi ang kagustuhan ni God. Tayo, kaya ba nating sundin si God? Kaya ba nating isakripisyo, kalimutan, at huwag nang gawin yung mga gusto nating gawin o makapagbibigay ng kasiyahan sa atin? At ang sundin natin at ang gawin natin ay ang mga bagay na makapagbibigay lugod at kaluwalhatian sa Diyos. Kaya ba natin yon? Kids, yon ang gusto ng Diyos na gawin natin. At heto naman ang ating memory verse for today. Okay, mula sa Ephesians chapter 5 verses 1 to 2. Pero ngayon, mas mahaba na. Okay. You are God's children whom He loves. So try to be like God. Live a life of love.
Love other people just as Christ loved us. Christ gave himself for us. He was a sweet-smelling offering and a sacrifice to God. Ayan, mahaba, pero kung i-screenshot nyo ngayon at ulit-ulitin yung basahin, yan, may tatanim yan sa inyong isip at sa inyong puso. O sige, mag-pray tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig sa araw na to. Panginoon, patuloy na tulungan mo kami upang makasunod, Panginoon, sa inyo. Gusto po namin na maging katulad ng aming Panginoong Jesus na sumusunod sa inyo at inaalay, Panginoon, ang kanyang sarili. Dahil ang kagustuhan mo, Panginoon, ang gusto niyang masunod. Ganon din kami, Panginoon. Tulungan mo kami na sundin ka, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan upang mapaglabanan ang aming mga sarili at upang mapaglabanan ang mga tukso, Panginoon, sa aming paligid. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat na pag-antabay niyo sa amin sa araw-araw. And Lord, at this moment, patuloy po naming pinagpipray, Panginoon, at nilalapit sa inyo, Panginoon, ang lahat ng may sakit. Sa mga batang ito, Panginoon, kung meron man silang karamdaman, kahit anong uri ng karamdaman, O God, heal them, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na makapagbibigay ng kagalingan sa kanila. Lord, pati ang kanilang mga pamilya, Panginoon, kahit sino miyembro ng kanilang pamilya, Panginoon, na may karamdaman, Father God, touch them. Touch them, Lord, and heal them. Comfort them, O God. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng kalakasan upang harapin ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Tulungan mo, Panginoon, ang mga batang ito na maging instrumento, Panginoon, na mailapit ang kanilang pamilya sa inyo. Lord, ikaw ang mag-comfort sa bawat isa. Kung ano man yung mga dalahin, pagsubok nila sa buhay, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpaalala sa kanila na hindi mo sila pababayaan at hindi mo sila iiwan at ikaw, Panginoon, na magpo-provide na lahat ng kanilang kailangan. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan. Okay, kids, salamat na nakasama namin kayo sa Sunday School natin ngayon. And don't forget, i-share natin ang video na to para marami ding mga bata ang makakilala kay Jesus. Okay, good day!